Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, bunsod ng habagat at ng mga nagdaang bagyo, kasulukuyang nagpakawala na ng tubig ang Ipo, ang Buklaw at Binga Dam. Kaugnay niyan, sunod-sunod din ang naitalang pagtaas ng level ng tubig sa iba pang mga dam sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy naman ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Para sa 13 sa tanghali, si Camille Gonzalez live. Camille? Mga kasama, dahil nga sa tatlong tropical depression na binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, na sinabayan pa ng nagpapatuloy na epekto ng habagat, marami pa rin ang apektadong residente. Nagbabala rin ng pag-asa sa posibleng patuloy na pag-ulan ngayong buong buwan ng Agosto. Kaya ang ilang dam ngayon ay napilitan o kinailang magpakawala ng tubig dahil sa pagtaas ng level nito. WD. Sa gitna ng masamang lagay ng panahon, patuloy ang Department of Social Welfare and Development sa pagtiyak na may pararating ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, umabot na sa mahigit 700 milyong piso ang naipaabot na humanitarian assistance ng ahensya bilang pagresponde sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at nagpapatuloy na habagat dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sunod-sunod ang naitalang pagtaas ng level ng tubig sa ilang mga dam. Sa panayam sa 13 Mornings, ibinahagi ni DOST Pag-asa Hydrologist Elmer Caringal ang kasalukuyang lagay ng ilan sa mga ito. Yung anggat natin, ang data kasi natin alas 8 pa kahapon. So yung anggat natin is ang kanyang elevation is 184.86. Tumas na po siya ng halos medyo malaki na rin nga po yung tinas niya. But mataas na po siya dun sa tawag nating rule curve na 2.83. But mababa pa rin po siya dun sa normal high water level natin ng 210 ng 25.14 meters. Nagbigay din siya ng ulat kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon ng Lamesa Dam. Yan yun naman pong ating lamesa, kasama Daniel, ang kanyang elevation kahapon is 79.70. And may possibility po na tumaas pa din po ito. Sa pinakabagong tala ng Pag-asa, mula 100.89 ay tumaas sa 101.60 meters ang water level ng Ipo Dam. Kasalukuyan itong nagpapakawala ng 121.76 cubic meters per second ng tubig na posibleng makaapekto sa malaking bahagi ng Bulacan. Binuksan din ang isang gate ng Ambuklaw Dam upang mabawas ang tubig na umaabot sa 610.10 cubic meters per second. Sa huling tala, ang taas ng tubig sa naturang dam ay nasa 751.44 meters na. Habang dalawang gate naman ang binuksan sa Binga Dam, na kasalukuyang nasa 574.71 meters ang level ng tubig. May mga naiulat ding pagtaas ng level ng tubig sa San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Samantala, sa huling datos ng DSWD, umabot na sa mahigit 1 milyong pamilya o higit 5 milyong individual ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat mula sa mahigit 4,000 barangay sa bansa, habang 13,178 na pamilya o katumbas ng 45,930 individual ang nananatili pa rin sa kabuuang 502 activated evacuation centers. Mga kasama, nabanggit nga kanina ni DOST Pag-asa Hydrologist Elmer Caringal na kaunting volume lang ng tubig ang pakakawalan, partikular sa Ipo Dam. Sakaling magkaroon man ng epekto ang pagpapakawala ng tubig sa mga residente, ito aniya ay buhat pa rin ng nagpapatuloy na buhos ng ulan. Nanatili naman silang nakamonitor sa kasalukuyang sitwasyon ng mga ito. Balik muna sa inyo.